Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre saan man panig kayo ng Pinas naroroon sa mga sandaling ito. God bless po sa ating lahat. Reaksyonan ko lang po itong tungkol sa scripted at fabricated na mga plano sa ginagawa ng investigasyon kay Pastor Kibuloy ng administrasyong ito. At siyempre kasama parati rito yung kritiko ni Duterte at Kibuloy ng mga Pinklawan. Reaksyon na natin ito. At saka yung bagong-bago, latest na mga lumalabas na balita ngayon na si Congressman Tivis inaaresto na nga sa Timor-Leste. Samantala naglalaro daw ito ng golf. Hindi sa amin yung golf, yung tagay ba? Golf. Naaresto na nga ito at ito ang laman lahat ngayon ng mga mainstream media. Siyempre dito sa social media, mga vloggers. Talagang nakapokus lahat sila dito, mga highlights sa kanilang mga vlog ito. At yung mga nagtataguid, siyempre yung mga administration vloggers at saka yung mga Pinklawan. Tuwang-tuwa sila dito sa nangyari. At ang tingin nga nila rito kay Marcos ngayon, dati, ito rin mga vloggers na ito. Ito ang dating nagsasabi din noon na paniwala na rin sila kay Duterte na talagang weak leader si Marcos. Pero sa nangyari dito na pag-aresto nga ng Interpol kay Congressman Tivis, hindi na raw weak leader si Marcos sa paningin nila. Pero alam naman natin ang bubula lang itong mga Pinklawan na ito. Kahit kailan ba naman didikit ba naman sila sa Marcos ng totohanan? Didikit lang sila ngayon pansamantala. Makikisama rito magpapakita ng mga bagay na pabor dito dahil lang sa interest nila sa midterm election. Alam naman natin. Pero bago muna tayo pala pumalaot sa ating talakayan at reaksyon sa mga mainit na issue ngayon, pasubscribe naman muna ng aking hintilan at i-like mo na rin yan. At yung munting kalimbang na hindi naman yan nawawala, makiso yung tututin mo na rin. At nasa ganun, kung may bago akong upload, simple. Lagi mo na itong mapapanood. Okay. At ito nga, itong fabricated at pagpapatuloy, yung talagang sequences ba ng kanilang script, nilang galawan, na pagkatapos ng target talaga nila na investigasyon kay Kibuloy, si Duterte. Maliwanag sa tinutukoy ng vlogger na ito. Sabi niya dito, Pinklawang vlogger ito. Ito yung tinatawag ng mga hunyango na kung saan didikit, yun muna ang kulay nila. Pag alis nila sa dinikitan nila, iba na naman yung magiging kulay nila. Ganito ito ngayon. Itong mga Pinklawan, ganito ng galawan ngayon. Talagang hindi naman natin maitatanggi na ipokrito lang talaga itong mga ito. Pag alam nila na papabor sa kanila, pinupuri nila si Marcos. Pero patotohanan, hindi naman talaga ito kapuri-puri sa kanila. Alam naman natin, ang panahon ng eleksyon, paano nila talaga sinasalaula ang mga Marcos. Ang mga Pinklawan ng mainstream media. Huwag tayo dito maglokohan. Ganyan po sila. Pero dahil mag-midterm election at natutunugan nila, na talagang malabo pa rin silang malamang imasyot na naman sila sa balde. Kung noon sa inidoro, ngayon sa balde naman sila masusot. Yun ang kanilang natutunugan. Bakit di nila yan matutunugan? Kahit anong survey naman, kahit anong mga pinagkakatiwalaang survey company, talagang Duterte at Duterte, mag-ama parating number 1 dyan. Natutunugan nila ito. Kaya ang estratehiya nila ngayon, magbanggain si Marcos at makiisa dito, kumbaga may loyalist na makuha sila, mapapabor sa kanila at dadagdag dun sa boto na masyado ng doon talaga ubagsak dun sa mga lalaban ngayong midterm election ng mga Pinklawan. Ganun ang galawan nila. Kaya nga sinasabi natin na kung tayo may nakikita, napapanood, naririnig, ay mga fabricated ito, mga scripted. Pati isang bagay na nga dito yung kunyari yan galit sila kay Kibuloy at ito ang dinudurog nila, iniimbestigahan. At yung kung di umano nga yung mga yaman pa nga nito sinasama na rin nilang imbestigay. Paplanuhan na
kung saan nga ito nagmula. Nakatapos na nailabas na yung arrest order ng Senado. Kaya lang, di nakukulangan sila at hindi naman talaga lang yun ang intention nga nila eh. Pagkatapos ni Kibuloy, dahil ito lang yung front nila, doon sa kanilang magandang kwento na binubuo, ang cover na nilagay nila talaga doon at title ay si Kibuloy. Pero pag binuklat mo yung librong binuo nilang yun, ang nakalaman talaga doon hanggang ending, Duterte. Kung paano ito si Ryan at Durugin. Pakipahinggan nyo to. Bakit ipapatawag si Duterte? Ay, di ba siya yung inappoint na administrator? Di ba? Siya yung inappoint na administrator eh. Ngayon, kung ikaw yung administrator, sino ba ang tatanungin tungkol sa mga ari-arian? Di siyempre yung administrador, yung namamahala. Sino ang inappoint na namamahala? Si Duterte. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, pag yun ang pinag-usapan, pwedeng ipatawag. Ngayon, pag hindi na naman sumipot si Duterte dyan, pwede na naman siyang i-cite in contempt. Masyadong garapalan. Kaya talagang kung ikaw ay talagang matalas din namang umintindi sa mga sinasabi ng mga ito, kita nyo yung pattern nila. Katulad kay Kibuloy, hindi nga naman dumalo. Di cite in contempt dahil yun yung batas na hawak-hawak nila. Yun ang kanilang ginagawa talagang pandurog sa kalaban nila. Diba natalakay ko na rin ang tungkol dito. Yung mga tinatawag na aid of legislation. Kinakasangkapan ito ng mga senador na ito para gamitin doon sa mga kalaban nila. At kung itatanggi ka, makatwiran man o hindi, yung ginagawa nilang pagdinig hearing laban sa iyo, gagamitin nila yung batas na yun. Sa cite in contempt ka nga. At ginawa na nga kay Kibuloy. At ngayon nga yung arrest order napirmahan na, i-reserve na lang ito. Ito maliwanag na sinasabi nito. Isusunod nila si Duterte. Bakit? Ito nga yung ginawang administrator ni Kibuloy ng mga ari-arian niya. Nalanggit-langgit mo na script, yaring-yar isya. Siyempre, yung administrator, yung mga yaman na sangkot doon, mga ari-arian ni Kibuloy. Maliwanag kinukonekta niya. Yung pag-iimbestiga doon sa administrator na pinag-iwanan ni Kibuloy ng yaman niya ay si Duterte at yun ang iimbestigahan nila sa susunod. Ganun kalinis yung kanilang buong-buo na talaga to. Isang libro na ito na may ending na talaga. At itong kanilang mga tinatalakay na ito, everyday, monthly, o hanggang sa susunod pang mga buwan. At taon na nga, at siyempre next year pa naman yung midterm election. Teleserye ito, ginagawa nila. Yung librong ginawa nila, binuo nila, na ang nasa cover ay si Kibuloy. Pero ang nasa loob ay si Duterte. Araw-araw nilang iniisa-isa yan, hinihimay nilang isa-isa. Patungo dun sa ending na gusto nila. Na isang librong gagawa na nila, tapos na. Tuloy natin to. Kung paano pa yung mga karugtong, ng mga pattern na ito, ng libro na talagang nasulat na nila. Pwede na naman siyang i-cite in contempt. Kaya mga kabunyog, itong dalawa, si Kibuloy at saka si Digong, magiging laman ito ng mga Gayon din ang sabi sa Kamara. Ang sabi din sa Kamara, ganun din. Nag-uusapan din daw ang mga assets, liabilities ni yung salin ni Duterte daw. Baka kailangan na ring pag-usapan sa pagdinig kasi maraming nagdududa na baka ginagamit nga nito Duterte ang simbahan ni Kibuloy para kumbaga ilonder. Ibig sabihin kung sa doon linalabahan ang ari-arian ni Duterte. Kasi siyempre, kung ang mga ari-arian ni Duterte, mga pera niya galing sa nakaw, galing sa korupsyon. Maganda yung daloy niya. Talaga, mayroon talagang kwento. Iimbestigahan yung Tiberus, tapos hindi ba ganun din ginawa kay Kibuloy? Kay sa Senado muna, tapos sumunod na yung Kongreso. Ganun din ngayon kay Duterte, ang posible nilang gawin. Iimbestigahan sa Senado, tapos posible na rin na patawag na rin dun sa Kongreso. Ay ito rin yung umatake kay Kibuloy. Itong malalaking institution na ito ng administrasyon, Kongreso, Senado, at malamang siyempre kasama sa huli, sasama na rin nila dito yung Department of Justice. Sa kanila yun, sa administrasyon yun. Dito talagang may kita natin na sobrang garapal talaga.
Nilalantad nila kung paano ka walang hiya yung kanilang mga balakin at plano sa hinaharap. Hanggang dumating yung talagang araw ng eleksyon natin, yung panahon ng kampanya. Pero ito, kampanya na rin ito. Yung kanilang armamento, talagang kinarga na nila ng mga bala at mga armas. At talagang kasado na yun, mga ipuputok na lang kumbaga. Hanggang sa dumating ang totohanang kampanya ng midterm election sa Senado. Ito ang talagang plano nila. At kita niyo yung mga idinudugtong niya. Kaya tatawag at iimbestigan, posible daw. Puro assuming lang ito. Puro baka, puro mga akala. Baka raw naroon yung mga yaman ni Duterte sa simbahan ni Kibuloy itinago. Kumbaga siyempre, pag tinatawag kang money laundering, kasama talaga yung pagpapasa mo sa ibang tao ng iyong yaman. Sabi nga niya, yung kung halimbawa galing sa nakaw yung yaman, di kailangan mong ipapasa mo. Pero maliwanag na ikinakaso naman kay Kibuloy sa Senado na dinidinig nga ni Senator Hontiveros. Yung hindi ba't ang yaman ni Kibuloy ay di umano sa kanyang mga investigasyon dahil sa pamamalimos ng mga membro nito. Yun ang dinidinig dun di ba? Nasabi nga niya kailangan gumawa ng batas kung mayroon ng magagawang batas in aid of legislation dahil nga sa pinagtatrabaho ni Kibuloy, yung mga membro niya na wala namang sapat na kabayaran o sweldo. O tapos ito, imbestigahan nila si Duterte na yung yaman ni Kibuloy posibleng galing kay Duterte. Hindi mo masyado naman salungat. Parang gusto lang nilang palitawin, pag ugnay-ugnay pare-pareho, basta sa mata ng tao ay madurog ang dalawang ito. O si Duterte o ang mga Duterte. Ganoon naman nilang balak dito. Kaya nga, hindi ko mapipigilan din mapareact. Pagka naiisip natin, talagang nababasa natin yung galawan nila. Ayun naman ang malinaw dito. Hindi ba na, kahit naman nung una pa sasabi ko na nga na talagang front lang nila rito sa natirahin si Kibuloy, pero sa ending talagang nakasilip sila ng butas. Hindi pong nakasilip, talagang buo na nila yun. Kaya lang ginagawa nila utay-utay kung paano iugnay si Duterte sa dulo ng pag-iimbestigang ito kay Kibuloy. Gano'n na gano'n, hindi ba? At kahit sabihin natin ngayon na dala-dalo itong magkasadib na ito na umaatake sa mga Duterte, na kunyari lang si Kibuloy ang tinitira sa panahong ito. Ang dalawang ito, Tinklawan at mga loyalist. Yung kawawa rito at talo sa huli pa parati, si Marcos. Dahil pagdating naman ng ending nito alam naman natin na gagamitin lang si Marcos ng mga Tinklawan na ito. Hindi magganong pumupurma kay Marcos para ito kontrahin at tutulan sa mga kapalpakan din naman ng administrasyong ito. Dahil nga meron silang kailangan kay Marcos. Ngayon ipansamantala muna ang banggain nila si Duterte at ito si Marcos purihin natin. Di ba nga nabanggit ko nga kanina. Dati nilang sinasabing weak leader si Marcos at paniwala sila sa sinasabi ni Duterte noong 2022 pa nung panahon ng kampanya na ang leader na ito ay mahina, weak leader na tinatawag. Pero ngayon, nung maaresto na nga si TVC, ang sinasabi na nitong mga Tinklawan na ito hindi na weak leader si Marcos. Ganun lang kadali. Magbago ang isip nila. Di alam natin kaya ganun kadali. Pambubula lang naman yun. Hindi naman talaga yung totoo.